Si Pedro ay nakaupo sa labas ng isang maliit na animal shelter. Hinihimas ang balahibo ng isang asong kulay kayumanggi na tumatahol tuwing may naririnig na sasakyan sa labas. Tahimik na binubuntatan siya ng aso habang nakatingin siya sa kalayuan, nag-iisip ng malalim. Pedro, handa ka na ba? Tanong ng isang babaeng may bitbit na clipboard, si Aling Nora, ang namamahala ng shelter. Matagal na itong kaibigan ng pamilya ni Pedro at siya rin na nagturo sa kanya ng ilang bagay tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop. Opo, Ate Nora. Sagot ni Pedro na mingiti sa labi. Kinuha niya ang pamatid uhaw ng aso at inabot ito sa alaga. Tara na, mag-feeding time na. Tumayo siya at sabay na pumasok sa loob ng shelter. Sa murang edad, lumaki si Pedro na palagi nakakasama ng mga aso. Lalo na noong siya ay bata pa at nasa probinsya kasama ang kanyang lolo't lola. Sa tuwing uuwi siya mula sa eskwela noon, tatakbo na agad siya sa mga alaga ng kanyang lolo. 7 aso na iba't ibang lahi ang kalaro niya araw-araw. Madalas siyang naiisip na kung hindi dahil sa mga alagang iyon, hindi siya magkakaroon ng ganitong malalim na pagmamahal sa mga hayop. Bata pa lang ako, Ate Nora. Gusto ko na maging veterinarian, kaya nga masaya ako at tinanggap mo akong volunteer dito. Sabi ni Pedro habang inaayos ang mga pagkain ng mga aso sa loob ng shelter. Alam mo, Pedro, tugon ni Aling Nora habang binubuksan ang mga kulungan. Hindi lahat ng bata kagaya mo. Karamihan, mahilig lang sa aso, pero konti lang talaga ang may malasakit. Laking tuwa ko na seryoso ka sa pangarap mo. Tumango si Pedro at nginitian si Aling Nora. Alam niyo po kasi, nung bata pa ako, lagi kong iniisip paano kaya ako makakatulong sa mga hayop. Paano ko sila mapapabuti. Sabi nga ni Lolo sa akin, ang aso, marunong magpasalamat. Kaya mula noon, alam kong gusto ko silang alagaan. Habang abala si Pedro sa pag-aayos ng pagkain ng mga aso, dumating ang kanyang nanay na si Aling Marites. Dala ang kanyang baon mula sa bahay. Pedro anak, di ka pa kumakain oh. Aba, ikaw yata ay parang mas abala pa sa mga aso kaysa sa sarili mong tiyan. Napangiti si Pedro sa ina. Ma, okay lang ako. Gusto ko lang siguraduhin na busog muna ang mga aso bago ako kumain. Baka naman magkasakit ka, Pedro. Ikaw din. Nakikita ko naman na masaya ka rito. Pero kailangan mo rin alagaan ang sarili mo ha? Sabi ni Aling Marites habang tinutulak papalapit ang lunchbox sa anak. Opo ma, mamaya na po. Sandali na lang to. Sagot ni Pedro na may bahit ng pagtitimpi ng ngiti sa labi. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagliligpit, dumating ang kanyang tatay, si Mang Renato, na kanina pa nagbabantay sa labas. O Pedro anak, napakasipag mo talaga, pero wag mong kalimutan na may oras din para sa pamilya. Opo naman papa, mamaya uuwi rin ako kaagad para makatulong kay Lolo sa bukid. Sabi ni Pedro na may pagmamalaki sa tinig. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpapapagod masyado. Mahalagang malakas ka para matupad mo ang mga pangarap mong maging doktor ng mga hayop. Sagot ng ama habang hinahaplos ang balikat ng anak. Habang nag-uusap ang pamilya, nagbukas ng pinto ang isa pang volunteer na si Rico, isang matalik na kaibigan ni Pedro mula pagkabata. Uy Pedro, tapos ka na ba rito? Tara, may ipapakita ko sa iyo sa likod. Baka magustuhan mo. Sumama si Pedro kay Rico papunta sa likod ng shelter, kung saan isang bagong dating na aso ang namataan niya. Isang maliit na asong itim na tila takot sa lahat ng makalapit dito. Kawawa naman to. Bulong ni Pedro habang lumalapit sa aso. Parang takot na takot. Oo nga eh. Sabi ni Ate Nora, baka iniwan ito ng may-ari. Tila hindi sanay sa tao. Sabi naman ni Rico. Dahan-dahang lumod si Pedro sa tabi ng aso. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan, bulong niya, habang hinayaan niyang sanayin ang aso sa presensya niya. Sino kayo nag-iwan sa'yo ha? Hindi kita pababayaan, huwag ka na mag-alala. Nang makita ni Aling Marites ang eksenang iyon, napangiti siya. Alam niyang anak niya ay may kakaibang connection sa mga hayop, lalo na sa mga aso. Wala pang hayop na hindi napalapit kay Pedro. Kita mo anak,
May paraan ka talaga para mapalapit sa mga alaga, sabi ni Aling Marites habang papalapit. Napatingin si Pedro sa kanyang ina at nginitian ito. Siguro nga ma, pero baka nakikita lang nila na gusto ko talagang alagaan sila. Habang natapos ang araw sa shelter, mas lalo pang tumibay ang loob ni Pedro na ipagpatuloy ang pangarap niya maging veterinaryo. Sa kabila ng mga simpleng gawain tulad ng pagpapakain at paglilinis, natutunan niya ang tunay na halaga ng malasakit ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay. Sa bawat alagang aso na inaalagaan niya, parang nararamdaman niya ang pagmamahal na dati niyang naranasan mula sa mga asong alaga ng kanyang lolo at lola. Kahit gaano kahirap, gusto ko talaga maging veterinarian. Bulong ni Pedro sa sarili habang pinagmamasdan ang mga aso bago siya umalis ng shelter. Para sa kanila, para sa mga hayop, at para sa sarili ko. Ang gabing iyon ay parang isa lang sa marami pang darating para kay Pedro. Pero sa kalayuan, may nakatakdang pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagkakataong magpapakita ng tunay na ugnayan sa pagitan ng tao at ng kanyang alagang aso. Sa eskwelahan, hindi nga si Pedro ang pinakamatalino, pero ang kanyang kasipagan ay kapansin-pansin. Lagi siya nauuna sa klase, handang mag-aral at makinig sa bawat leksyon. Alam niya hindi kailangan maging pinakamatalino para magtagumpay, basta't handa siya magtrabaho ng mabuti. Pedro, parang palagi kang ganado ngayon ah, sabi ng kanyang kaklase na si Miko habang inaayos ang mga libro sa lamesa nila. O syempre, alam mo naman na pangarap kong maging veterinarian, sagot ni Pedro habang sinisipat ang blackboard kung saan nakasulat ang kanilang lesson para sa araw na iyon. Kailangan ko ng matibay na pundasyon sa science, lalo na yung tungkol sa anatomiya ng mga hayop. Malaking tulong to pagdating ng panahon. Pero ba't gusto mo rin yung araling panlipunan? Akala ko ba science lang importante para sa'yo? Tanong ni Miko, medyo nagtataka. Ngumiti si Pedro at humarap sa kaibigan. Kasi Miko, sa araling panlipunan, natutunan ko ang tungkol sa mga karapatan ng mga hayop. Alam mo ba na may mga batas na nagpoprotekta sa mga hayop? Lalo na yung sa mga stray dogs. Kapag naging veterinarian ako, gusto ko alagaan lahat ng hayop, hindi lang yung may mga amo. Gusto ko rin tumulong sa mga asong gala na walang nag-aalaga. Talaga ba? Hindi ko yun alam ah. Parang seryoso ka talaga dyan, sabi ni Miko habang inaayos ang kanyang bag. Oo naman, sagot ni Pedro, puno ng determinasyon. Ayoko lang na maging basta-bastang veterinarian. Gusto ko, may pakinabang din ako sa mga hayop na walang boses. Sa klase nila, madalas nakikita si Pedro na nakafocus, lalo na kapag science na ang pinag-uusapan. Isang araw, nagturo ang kanilang guro tungkol sa skeletal systems ng mga mammals at habang lahat ay tila nalulula sa dami ng dapat tandaan, si Pedro naman ay masaya nagsusulat ng notes. Kaya ko to, sabi ni Pedro sa sarili habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa lapis. Bawat detaling matututunan ko ngayon, isang hakbang patungo sa pangarap ko. Habang pinapanood siya ng kanyang guro na si Ginang Reyes, napangiti ito. Pedro, masipag ka talaga sa klase. Sigurado ako malayo ang mararating mo. Salamat po ma'am, tugon ni Pedro na puno ng pag-asa. Gagawin ko po ang lahat para matupad ang pangarap ko. Sa bahay nila Pedro, tahimik at payapa ang paligid tuwing gabi, lalo na kapag katapos ng hapunan. Isang simpleng tahanan, hindi marangya pero puno ng pagmamahalan. Kasama niya ang kanyang ama, si Mang Renato, isang tahimik pero masipag na tao, at ang kanyang ina, si Aling Marites, na laging abala sa mga gawaing bahay. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, naging masaya ang kanilang pamilya dahil sa pagtutulungan at pagmamahalan. Si Mang Renato ay isang lalaking matipuno ngunit may mapayapang ugali. Sa araw, nagtatrabaho siya sa isang lokal na opisina pero tuwing gabi, lagi siya nakaupo sa kanilang maliit na sala, nagbabasa ng pahayagan habang hinihintay na matapos ni Aling Marites ang pag-aasikaso sa kusina. Mahilig din siya magbigay ng simpleng payo sa kanyang mga anak, lalo na kay Pedro tungkol sa disiplina at kahalagahan ng pagtsatsaga. Pedro, tandaan mo,
sabi ni Mang Renato minsan habang magkakasama silang kumakain ng hapunan. Ang buhay ay hindi laging madali, pero kung masipag ka at may tiyaga, makakamit mo ang pangarap mo. Si Aling Marites naman ay ang ilaw ng tahanan. Maaga siyang gumigising para ihanda ang agahan ng pamilya at siguraduhing maayos ang lahat bago umalis ng bahay si Pedro papuntang eskwelahan. Sa likod ng kanyang pagiging abala sa mga gawaing bahay, malambing siya at puno ng pag-aalala para sa kanyang mga anak. Pedro, kumain ka na ba ng maayos? Siguraduhin mong hindi ka magugutom, lalo na kung abala ka sa shelter. Paalala ni Aling Marites tuwing umuwi si Pedro mula sa eskwela. Mama, okay lang po ako. Huwag kayo mag-alala. Sagot ni Pedro habang tinutulungan ang ina na magligpit ng mga plato. Sa kabila ng pagiging abala sa pang-araw-araw na buhay, may isang miyembro ng pamilya na malapit sa puso ni Pedro, ang kanyang kuya na si Juan. Mas matanda si Juan ng 10 taon kay Pedro, pero kahit ganoon, hindi naging hadlang ang malaking agwat sa edad upang maging magkaibigan sila. Si Juan ay isang doktor at madalas na abala sa ospital, pero kapag may oras, lagi inilalaan niya ito para kay Pedro. Pedro, halika dito at tingnan mo to, sabi ni Juan isang hapon habang nagpapahinga siya sa kanilang sala. May bago ako natutunan sa trabaho at baka magustuhan mong malaman. Lumapit si Pedro, puno ng interes, at umupo sa tabi ni Juan. Ano yun kuya? Ganito yun, sabi ni Juan habang inilalabas ang isang medical book mula sa kanyang bag. Ito ang mga basic na kaalaman sa anatomy ng hayop. Alam kong interesado ka rito dahil gusto mong maging veterinarian, kaya naisip ko baka makatulong ito sa'yo. Masiglang kinuha ni Pedro ang libro at binuklat ito. Sinusuri ang bawat pahina. Kuya, grabe! Ang daming bagong impormasyon dito! Salamat! Napangiti si Juan. Bata ka pa lang, alam ko na seryoso ka sa pangarap mo, kaya lagi kong sinusigurado na may natututunan ka sa bawat pagkakataon. Hindi madalas magpakita ng emosyon si Juan, pero ang kanyang mga simpleng kilos ay nagpapahiwatig ng malasakit para kay Pedro. Sa bawat oras na may bagong medical knowledge si Juan, hindi niya kinakalimutan na ibahagi ito sa kapatid, na tila nagbibigay ng gabay hindi lang bilang isang kuya, kundi bilang isang mentor. Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Pedro, sabi ni Juan minsan. Noong bata pa ako, pangarap ko ring maging doktor, tulad ng pangarap mong maging veterinarian. Pareho tayo may layunin na makatulong sa iba. Ang pagiging doktor ni Juan ay naging inspirasyon ni Pedro na seryosohin ang kanyang pag-aaral. Bagamat mas malaki ang saklaw ng kaalaman ni Juan sa mga tao, nakikita ni Pedro na may pagkakapareho ang kanilang mga propesyon pagdating sa pagmamalasakit at pag-aaruga kahit sa mga hayop pa ito. Tuwing Sabado, naglalaan ng oras si Juan para tulungan si Pedro sa pag-aaral. Madalas silang nag-uusap tungkol sa mga anatomical diagrams at medical terminologies. Ang kanilang mga session ng pag-aaral ay hindi puro seryoso. Nagiging pagkakataon din ito para magbiro at magkwentuhan. Kuya, ang hirap pala ng mga terms na to. Paano mo nagagawang tandaan lahat? Tanong ni Pedro minsan habang sinusubukan niyang kabisaduhin ang iba't ibang parte ng katawan ng isang hayop. Napangiti si Juan. Sa una, mahirap talaga. Pero kapag mahal mo ang ginagawa mo, gagaan din ang lahat. Huwag kang susuko. Ang koneksyon ng dalawa ay hindi lang bilang magkapatid, kundi bilang magkaibigan at tagapayo sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang simpleng tahanan, matibay ang pundasyon ng kanilang samahan. At si Pedro, sa kanyang pagsisikap na maging isang veterinarian, ay laging inspirasyon ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang kuya na si Juan. Sa kasamaang palad, hindi laging masaya ang mga araw sa shelter. Sa kabila ng malasakit ni Pedro at ng ilang natitirang mga volunteer, may mga pagkakataon na kapos sila sa pagkain para sa mga hayop. Ang maliit na budget ng shelter ay hindi sapat para sa pangangailangan ng lahat ng mga alaga. At sa bawat araw na kulang ang rasyon, ramdam ni Pedro ang bigat ng responsibilidad. Minsan talaga, Pedro, ganito ang buhay dito. Malungkot na sabi ni Aling Nora habang inaayos ang talaan ng mga donasyon.
Hindi sapat ang mga tulong na natatanggap natin. Mahirap isustento ang lahat ng mga hayop na ito. Tahimik lang na tumango si Pedro habang pinagmamasdan ang isang aso na mukhang gutom na gutom. Nilapitan niya ito, hinihimas ang likod at huminga na malalim. Gusto ko silang tulungan, Ate Nora. Pero minsan, parang wala akong magawa. Kahit ako, Pedro. Sagot ni Aling Nora habang nakatitig sa mga kulungan. Minsan, nawawalan din ako ng pag-asa. Hindi lahat ng volunteer bumabalik. At minsan, wala na talaga natitirang pondo. Ang mga araw na ganito ang pinakamabigat para kay Pedro. Sa tuwing magpapaalam ang isa pang volunteer na hindi na makakabalik, nararamdaman niya mas dumadami ang pasaning kailangang buhatin ng mga natitira. Marami sa kanila ang nagsimulang may malasakit. Pero hindi lahat ay kayang tiisin ang hirap at lungkot ng ganitong klaseng buhay. Isang araw, habang naglilinis si Pedro ng kulungan, napansin niya may isang aso na tila masama ang pakiramdam. Lumapit siya rito, tiningnan ito ng mabuti at napansin ang hindi magandang kondisyon ng balahibo at ang panghihina ng hayop. Ate Nora, baka may sakit itong si Blackie, sabi ni Pedro habang bitbit ang aso. Tingnan nga natin, sagot ni Aling Nora at nang makumpirma niya may lagnat ang aso, agad nila itong nilagay sa isang maliit na quarantine area. Kailangan nating ihiwalay siya para hindi mahawa ang iba. Habang nakatingin si Pedro sa asong nag-iisa sa loob ng kulungan, naramdaman niya ang mabigat na lungkot sa kanyang dibdib. Sana gumaling ka, Blackie. Bulong niya habang lumuluha. Ngunit hindi lahat ng hayop ay gumagaling. Ilang araw ang lumipas at sa pagpasok ni Pedro sa shelter, sinulubong siya ng tahimik na muka ni Aling Nora. Pedro, si Blackie. Hindi na kailangan tapusin ni Aling Nora ang sasabihin. Ramdaman ni Pedro ang sakit sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa kulungan ni Blackie, nakita ang walang buhay na katawan ng aso at walang nagawa kundi umiyak. Hindi ko na siya natulungan, Ate Nora. Hindi mo kasalanan, Pedro. Sagot ni Aling Nora habang hinahaplos ang likod ng binata. Ginawa mo lahat ng makakaya mo. Pero sa bawat pagkamatay ng isang hayop sa shelter, ramdam ni Pedro ang kabiguan. Isang bahagi ng kanyang puso ang nasasaktan at sa tuwing mangyayari ito, mas lalo niyang pinanghahawakan ang pangarap niya maging veterinarian. Alam niya hindi niya kayang iligtas ang lahat. Pero sa kanyang puso, determinado siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa hinaharap upang mapabuti ang kalagayan ng mga hayop, lalo na ang mga walang kakayahang ipaglaban ang sarili nilang buhay. Hindi ako susuko, bulong ni Pedro sa sarili habang pinupunasan ang mga luha. Para sa kanila, para sa lahat ng mga hayop na nangangailangan ng tulong. Lumipas ang mga taon at naging mas masipag na si Pedro sa kanyang pag-aaral. Lalo na noong nakapasok na siya sa kursong veterinary medicine. Alam niya ang bawat oras na ginugugol niya sa pag-aaral ay hakbang patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Gayunpaman, dumating ang isang punto kung saan kinailangan niyang ihinto ang pag-volunteer sa shelter, isang bagay na labis niyang ikinalungkot. Ano? Hindi na muna ako pupunta sa shelter? Tanong ni Pedro, hindi makapaniwala habang kausap ang kanyang kuya Juan at ang kanilang ama. Pedro, alam namin na mahalaga sa iyo ang mga aso at ang shelter, sabi ni Juan habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ng kapatid. Pero nasa kalagitnaan ka na ng kursong veterinary. Kailangan mo mag-focus dito. Tama ang kuya mo, anak. Dagdag ni Mang Renato. Walang masama sa pagtulong sa shelter. Pero ngayon, ang oras na kailangan unahin mo ang pag-aaral mo. Mahirap man, pero ito ang pinakamainam na gawin. Alam ni Pedro na tama ang kanyang ama at kuya, pero hindi nito mabawasan ang lungkot na nararamdaman niya. Gustong-gusto niyang tumulong sa mga hayop, lalo na sa shelter na para ba naging pangalawang tahanan na rin niya. Naiintindihan ko po, pero ang hirap talaga. Parang may kulang kapag hindi ako nakakapunta doon. Sabi ni Pedro na halata ang bigat ng kanyang damdamin. Ngumiti si Juan, hinahanap ang tamang mga salita upang palakasin ang loob ng kapatid. Pedro,
Hindi mo man sila matutulungan ngayon ng direkta, pero may paraan tayo para matulungan sila kahit hindi ka nakakapunta. Magdodonate kami sa shelter ng mga kailangan nila. Habang nasa eskwela ka, sigurado magiging malaking tulong ito. Seryoso ba kayo? Tanong ni Pedro na bahagyang nagliwanag ang muka. Makakatulong tayo kahit hindi ako naroon? Oo anak, sagot ni Mang Renato. Hindi mo kailangan mag-alala. Ang mahalaga, matapos mo ang pag-aaral mo at maging isang ganap na veterinarian. Sa oras na makapagtapos ka, mas marami ka pang magagawa para sa mga hayop. Napaluwag ang pakiramdam ni Pedro sa mga sinabi ng kanyang ama at kuya. Alam niyang pansamantala lang ang kanyang paglayo sa shelter at sa pagdaan ng panahon, makakabalik siya na mas handa at mas may kakayahang tumulong. Matapos ang ilang taon na walang tigil na pag-aaral, dumating na ang araw na pinakahihintay ni Pedro. Nakatoga siya, kasama ang kanyang pamilya sa isang malaking seremonya ng pagtatapos. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsasakripisyo, sa wakas, nakuha na niya ang kanyang diploma bilang isang ganap na veterinarian. Grabe kuya, hindi ko pa rin maipaliwanag ang nararamdaman ko, sabi ni Pedro habang yakap ang kanyang diploma. Napangiti si Juan at niyakap ang kapatid. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo yan. Ngayon, isa ka ng ganap na veterinarian, higit pa sa pangarap mo. Salamat kuya, salamat pa, sabi ni Pedro, puno ng pasasalamat. Sa lahat ng suporta nyo, kaya ko to. At ngayon, mas marami pa akong magagawa para sa mga hayop. Makakabalik na ako sa shelter bilang isang veterinarian. Habang pinagmamasdan ni Pedro ang kanyang diploma, alam niya hindi dito nagtatapos ang kanyang kwento. Sa katunayan, dito pala nagsisimula ang kanyang mas malaking misyon, ang magbigay ng mas malaking tulong sa mga hayop at maging boses para sa mga walang boses. Habang nagtatrabaho si Pedro sa isang maliit ngunit maayos na veterinary clinic, isa sa mga madalas niyang makitang customer ay si Luisa. Isang dalagang kasing edad niya. Tuwing may check-up o grooming schedule ang alaga niya si Coco, isang malambing na Shih Tzu. Laging nandoon si Luisa, masayahin at maalaga sa kanyang aso. Hello Pedro, andito na naman kami ni Coco. Bati ni Luisa habang pinapasok ang alaga sa klinik. Ngumiti si Pedro at sinuklean ng bati. Hello Luisa, ready na ba si Coco para sa check-up? Syempre, excited na nga yan eh. Sagot ni Luisa na mangiti sa labi habang kinakandong ang maliit na aso. Napansin ni Pedro na para may kakaibang init sa mga tingin ni Luisa tuwing nag-uusap sila. Habang chine-check up ni Pedro si Coco, napansin niya mas naging madalas ang pag-uusap nila ni Luisa. Hindi lang sila nag-uusap tungkol sa kalusugan ng alaga, napupunta rin sila sa mga personal na kwento, mga bagay tungkol sa pamilya, trabaho at mga pangarap. Lumalim ang kanilang pagkakaibigan at hindi nagtagal, tila naramdaman nilang mahigit pa sa kanilang ugnayan. Alam mo Pedro, sabi ni Luisa isang araw habang naghihintay matapos ang grooming ni Coco. Nakakatuwa kasi kahit maraming beses na tayo nagkikita rito, parang lagi may bago tayong napag-uusapan. Ngumiti si Pedro habang pinapaliguan ang aso. Oo nga, parang natural lang na nagkakasundo tayo. Hindi nagtagal, inamin nila sa isa't isa ang nararamdaman nila. Sa isang pagkakataon matapos nilang mag-dinner kasama si Coco, tinanong ni Pedro si Luisa. Luisa, sa tingin mo ba, nararamdaman ka na higit pa sa pagiging magkaibigan? Tanong ni Pedro, may bahagyang kaba sa kanyang boses. Tumingin si Luisa sa kanya, ngumiti at tumango. Oo Pedro, matagal ko nang nararamdaman to at alam kong ganoon din ang nararamdaman mo. Ngumiti si Pedro na maluwag at hinawakan ang kamay ni Luisa. Gusto kita makasama, hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang partner. Agad nilang ipinakilala ang isa't isa sa kanilang mga pamilya at naging masaya ang pagtanggap ng magkabilang panig. Nang unang dinala ni Luisa si Pedro sa bahay nila, sinalubong sila ng mainit na pagtanggap ng kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa rin si Mang Renato at Aling Marites na ipakilala ni Pedro si Luisa. Si Juan,
na parating nakasuporta kay Pedro ay napansin agad ang pagiging malapit ng dalawa. Kaya pala abala ka lagi ha, may bago palang inspirasyon. Biro ni Juan habang tapik ang balikat ng kapatid. Sa kabila ng mga biro, lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay suportado ang relasyon ni Pedro at Luisa. Lumago ang kanilang pagmamahalan sa bawat oras na lumilipas. Natila na po na ng mga aspeto ng buhay na mas nagpabuo sa kanilang mga pangarap. Para kay Pedro, ang kanyang propesyon at ang relasyon kay Luisa ay parehong nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Alam niya sa tulong ng pamilya at ng bagong kabanata ng kanyang buhay, mas marami pa siyang magagawang mabuti para sa mga hayop at sa taong minamahal niya. Isang hapon, habang naglalakad si Pedro pa uwi galing sa klinik, bigla niyang narinig ang isang mahina at malungkot na iyak mula sa gilid ng kalsada. Pagtapat niya sa pinagmulan ng tunog, nakita niya ang isang asong nanginginig at nakaupo sa tabi ng isang poste. Halata sa itsura ng aso, ang labis sa sakit at takot, at ang kanang paa nito ay baluktot sa kakaibang direksyon. Halatang nasagasaan ng sasakyan. Parang hiniwa ang puso ni Pedro na makita ang kalagayan ng aso. Umiiyak ito, ang mga mata ay tila humihingi ng tulong, habang ang ibang mga tao ay dumadaan lamang, nagbubulungan, ngunit wala ni isa ang huminto upang tulungan ang kawawang hayop. Grabe naman to, kawawa naman yung aso. Narinig niya sabi ng isang lalaking dumaan. Oo nga, pero sino ba naman ang gagastos para dyan? Sagot ng kasama nito, sabay lakad palayo. Hindi makapaniwala si Pedro sa kawalang bahala ng mga tao. Lumapit siya sa aso, dahan-dahang yumuko upang hindi ito matakot ng higit pa. Huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. Bulong ni Pedro habang maingat na inilalapit ang kamay upang damhin ang kalagayan nito. Ang aso ay nanginig ng bahagya pero hindi na ito tumakbo. Alam ng hayop na wala ng lakas upang gumalaw pa at ilan nararamdaman nito na si Pedro ay nandyan upang tumulong. Dahan-dahang inangat ni Pedro ang aso, sinusigurong hindi magalaw ang sugat ng paa nito. Nang mailagay niya sa kanyang mga braso, mas tumindi ang lungkot na nararamdaman niya para sa hayop. Ang buong katawan ng aso ay madungis, puno ng alikabok at mga gasgas. At mukhang ilang araw na itong hindi nakakakain. Hindi niya alintana ang bigat ng aso. Ang nasa isip lang niya ay kung paano ito madadala agad sa klinik. Sa pagdating sa klinik, agad niyang inilapag ang aso sa examination table at binuksan ang mga gagamitan para suriin ito ng maayos. Kitang-kita sa x-ray na bali ang buto ng kanang paa ng aso at kailangan mabilis itong gamutin bago lumala pa. Luisa, kailangan ko ng tulong dito. Tawag ni Pedro nang dumating si Luisa na regular na bumibisita sa klinik upang dalhin si Coco. Ano yan, Pedro? Ano nangyari? Tanong ni Luisa habang lumalapit siya sa table at nakita ang kalagayan ng aso. Nasagasaan siya, Luisa. Napabayaan na lang sa kalsada. Malungkot na sabi ni Pedro habang abala sa pag-aayos ng mga gamit para sa operasyon. Napakunot ang noon ni Luisa habang tinitingnan ang aso. Kawawa naman. Grabe, ang sakit siguro nito. Sobra, pero gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Sagot ni Pedro na puno ng determinasyon. Matapos ma-reset ni Pedro ang nabaling buto at gamutin ang mga gasgas at sugat, sinimulan niya ang alagaan ng aso na may masusing pag-aalaga. Sa bawat araw na lumipas, sinusigurado niya kumakain ito na maayos at ligtas mula sa sakit. Ang paang nasira ay unti-unting gumagaling, ngunit hindi pa rin nawawala sa isip ni Pedro ang mga unang araw ng matinding sakit na naranasan ng hayop. Si Luisa naman ay regular na dumadalo sa klinik para alagaan din ang aso. Mabilis akong napapalapit sa kanya, Pedro. Sabi ni Luisa isang araw habang hinihimas sa malambot na balahibo ng aso. Ang tapang niya, kahit anong sakit ang naranasan niya. Oo, sagot ni Pedro. Sana makakita siya ng isang pamilya na mag-aalaga sa kanya ng mabuti. Napakabait niyang aso sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Habang tumatagal, lumalim ang pag-aalaga at pagmamahal nila Pedro at Luisa sa aso. Sa bawat hakbang ng paggaling nito, naramdaman nilang para isa itong bagong miyembro ng kanilang buhay. Nang tuluyang gumaling na ang aso,
Unang naisip ni Pedro na isuko ito sa shelter para doon makahanap ng bagong tahanan. Subalit, habang inaalala niya ang kalagayan ng mga aso sa shelter, ang kakulangan sa pagkain at ang hindi tiyak na kinabukasan ng mga hayop roon, nagdalawang isip siya. Paano kung hindi agad naampon ng aso? Paano kung magutom din ito o magkasakit tulad ng ibang hayop na naroon? Pinag-uusapan ni Pedro ang sitwasyon sa kanilang hapagkainan, kasama ang kanyang mga magulang at si Juan. Pa, Ma, iniisip ko sanang ibalik na lang si Cooper sa shelter. Pero natatakot ako na baka hindi siya makahanap ng permanenteng pamilya. Sabi ni Pedro habang nag-aalala ang muka. Si Mang Renato ang unang nagsalita. Bakit hindi mo nalang ampunin, anak? Nasa iyo na siya. Inalagaan mo na siya mula na masagasaan. Para na rin siyang bahagi ng pamilya. Sumang-ayon si Aling Marites. Oo nga, Pedro. Kitang-kita ko ang malasakit mo sa kanya. Para na nga siyang kapatid ni Coco kung tutuusin. Nagpatianod si Juan sa mga sinabi ng mga magulang. At saka Pedro, mukhang ayaw naman niya malayo sa'yo. Nakita kong gaano siya kalapit sa'yo. Hindi ba't umiiyak siya tuwing aalis ka? Natawa si Pedro nang maalala ang mga araw na palaging umiiyak si Cooper kapag siya ay umaalis. Oo nga po, ayaw talaga niyang akong iwan kahit saan ako pumunta. Pero maganda rin pala ang ideyang ampundin siya. Hindi na nagdalawang isip si Pedro, sa halip na dalhin muli sa shelter, inuwi niya si Cooper sa kanilang bahay. Nagkaroon ng bagong saya ang tahanan nila Pedro dahil sa presensya ni Cooper. Hindi lamang siya naging karaniwang bantay ng kanilang bahay, kapansin-pansin ang malalim na connection ni Cooper kay Pedro. Lalo na sa tuwing aalis si Pedro para pumasok sa klinik. Umiiyak ito, tila ayaw magpaiwan. Kaya napagpasyahan ni Pedro na dalhin na lang siya sa klinik tuwing may trabaho. Laking gulat ni Pedro na mapansin na si Cooper ay hindi lang basta kasama sa klinik. Nagiging malaking tulong ito. Natutunan ni Cooper na pakalamahin ng mga hayop na dinadala roon, lalo na iyong mga takot o kinakabahan sa mga check-up. Pedro, ang galing naman nitong aso mo. Sabi ng isa sa mga staff sa klinik habang pinapanood si Cooper na lumalapit sa isang asong kinakabahan. Parang alam niyang kailangan niyang tumulong. Hindi ko nga rin inasahan na ganito siya. Sabi ni Pedro na proud habang pinagmamasdan ang ginagawa ng alaga. Bukod pa rito, natutunan ni Cooper na ilagay sa kanyang bibig ang mga basura mula sa mga mesa at itapon ito sa tamang basurahan. Ang mga staff at customer ng klinik ay tuwan-tuwa sa tuwing ginagawa ito ni Cooper at naging paborito siya ng lahat ng bumibisita. Naku Pedro, napakatalino ng alaga mo. Komento ng isang matandang customer habang natatawa sa kakayahan ni Cooper. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging espesyal si Cooper sa buhay ni Pedro. Hindi lang siya alaga, kundi isang mahalagang kasamahan sa bahay, sa trabaho, at sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kalaunan, dumating ang masayang araw ng kasal ni na Pedro at Luisa. Sa gitna ng mga bulaklak, mga mahal sa buhay, at mga ngiti ng kasiyahan, ipinangako nila sa isa't isa ang pagmamahal at pag-aaraga habang buhay. Kasama sa seremonyang iyon si Cooper na parang kasali rin sa selebrasyon. Tahimik na nakaupo malapit kina Pedro at Luisa, tila nauunawaan ang espesyal na araw ng kanyang mga amo. Pagkalipas ng kasal, nagsama na sila Pedro at Luisa sa isang bagong bahay na puno ng pagmamahalan at plano para sa hinaharap. Siyempre, hindi mawawala si Cooper na naging bahagi na ng kanilang pamilya. Kasama nila ito sa bawat aspeto ng kanilang buhay, sa simpleng mga lakad, sa paglilibang sa bakuran at maging sa mga gabing tahimik na nagpapahinga ang mag-asawa sa sala. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malapit si Luisa kay Cooper. Alam mo Pedro, sabi ni Luisa habang hinihimas ang aso. Para naging anak na natin si Cooper, no? Kung saan tayo, andun din siya. Ngumiti si Pedro at tumango. Oo nga Luisa, sobra ko siyang minahal. Para talagang bahagi na siya ng buhay natin. Ang kanilang kasiyahan ay mas lalo na dagdagan ng isang araw. Habang magkasama silang nag-aalmusal, ibinahagi ni Luisa kay Pedro ang masayang balita. Pedro, sabi ni Luisa habang kinakagat ang kanyang labi. Halatang nagpipigil ang saya.
magiging tatay ka na. Napatigil si Pedro sa kanyang kinakain, hindi makapaniwala. Totoo ba, Luisa? Tanong niya, bakas ang kagalakan sa kanyang mga mata. Tumangaw si Luisa na pangiti habang hawak ang kanyang tiyan. Oo, buntis ako. Agad-agad silang nagplano ng isang selebrasyon para ibahagi ang magandang balita sa kanilang mga pamilya. Dumating ang araw na salo-salo sa kanilang bagong tahanan, kung saan naroon ang kanilang mga magulang, si Juan at ilang malalapit na kaibigan. Puno ng tawanan at masasayang pagbati ang bahay, at si Cooper, tila ba nararamdaman din ang kasiyahan ng lahat, ay masiglang nakikihalubilo sa mga bisita. Naku Pedro, parang ang saya ng aso mo ha. Mukhang tuwang-tuwa rin sa balita magiging tatay ka na. Biro ni Juan habang nilalaro si Cooper. Tumawa si Pedro. Parang kasama nga siya sa selebrasyon, kuya. Alam mong si Cooper, lagi siya nandyan kapag may masayang pangyayari. Tila laging perpektong bahagi ng buhay nila si Cooper. Kasama siya sa bawat mahalagang kaganapan ng buhay ni na Pedro at Luisa. At ang kanyang presensya ay palagi nagpapalakas sa kanilang pamilya. Sa kanilang bagong simula, bitbit nila hindi lamang ang pagmamahalan nila sa isa't isa, kundi pati na rin ang hindi maipaliwanag na koneksyon kay Cooper, ang kanilang kaibigan, kasama at tila naging unang anak. Makaraan ng ilang buwan mula nang malaman nila Pedro at Luisa na magkakaroon sila ng anak, napansin nilang may kakaibang kinikilos si Cooper. Madalas na nakatitig ito sa tiyan ni Luisa, tila ba nag-aalangan o natatakot. Hindi nila ito agad binigyan ng malalim na kahulugan. Iniisip na baka nag-a-adjust lang si Cooper sa pagbabago na gaganap sa kanilang buhay. Pedro, napansin mo ba si Cooper? Tanong ni Luisa isang gabi habang nagpapahinga sila sa sala. Lagi na lang siya nakatingin sa tiyan ko. Parang may kakaiba. Oo nga no, sagot ni Pedro habang pinagmamasdan ang kanilang aso. Pero siguro, curious lang siya. Alam mo naman, baka nararamdaman niya na may baby sa tiyan mo. Ngunit hindi natapos sa pagtitig ang kakaibang ikinikilos ni Cooper. Makalipas pa ang ilang araw, nagsimula na itong tumahol ng sunod-sunod habang nakatitig sa tiyan ni Luisa. Hindi lang basta tahol, kundi tila puno ng kaba at hindi mapakaling ingay. Isang bagay na ikinagulat ni Pedro at Luisa dahil kilala nila si Cooper bilang isang asong bihirang mag-ingay. Cooper, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ni Pedro, pilit na pinapatahimik ang aso. Bakit ka ba tumatahol? Sinuway nila si Cooper, takot na baka bigla itong sugurin ang tiyan ni Luisa. Baka masaktan nito si Luisa o ang sanggol na dinadala niya. Pinatayo ni Pedro si Cooper at pinaupo sa ibang bahagi ng bahay, malayo kay Luisa. Pedro, baka naman nag-aalala lang siya. Sabi ni Luisa na kahit nagulat ay may bahagyang pagkaawa sa kanilang aso. Oo, pero baka masama na yan, Luisa. Hindi natin pwedeng isantabi na baka delikado ito. Sagot ni Pedro habang pinapakalma si Cooper. Ngunit na mawala si Luisa sa paningin ni Cooper, nagsimula ito umiyak na malakas. Isang iyak na hindi pa nila narinig mula rito. Hindi alam ni Pedro at Luisa kung ano ang dahilan ng ganitong pag-uugali ng kanilang aso. Alam nilang may naisip parating si Cooper, ngunit hindi nila matukoy kung ano ito. Nagkaroon ng matinding pagdududa si Pedro sa kakaibang ikinikilos ni Cooper. Kilala niya ang kanyang aso at alam niyang hindi ito basta-basta kikilos ng ganito nang walang dahilan. Minsan, na nagligtas si Cooper ng ibang hayop sa klinik at ngayon, nararamdaman ni Pedro na may mas malalim pang dahilan ang kakaibang ugali ng kanilang alaga. Luisa, hindi ako mapakali. Kilala ko si Cooper. Hindi siya mag-aasta ng ganito nang wala siyang nakikita o nararamdaman. Sabi ni Pedro habang naglalakad sila papuntang doktor. Kahit unay hindi gaanong nag-aalala si Luisa, sinang-ayunan siya ni Pedro na mas mabuting maging maagap. Sa pagdating nila sa doktor, unay sinabi ng doktor na mukhang normal naman ang lagay ng bata. Ngunit minabuti ni Pedro na ipacheck ang iba pang mga test results para makasiguro. Ilang araw ang lumipas at dumating ang mga resulta ng mga pagsusuri. Nang muling bumalik sila sa klinika, halata sa mukha ng doktor ang pag-aalinlangan. Pedro, Luisa, may nakita kami sa mga test. Maingat na sabi ng doktor
habang binumbuksan ang medical report. May abnormalidad sa bilang ng chromosomes ng bata. Bagamat wala pang siguradong cancer, may mataas na posibilidad na magkaroon siya ng sakit sa hinaharap. Nanlambot si Pedro sa narinig at ganoon din si Luisa. Para silang binuusan ng malamig na tubig. Hindi nila inaasahan ang ganitong balita. Lalo pat masaya at maayos naman ang naging pagbubuntis ni Luisa hanggang sa mga sandaling iyon. Kailangan po ba namin mag-alala ngayon, Doc? Tanong ni Pedro, halos hindi makapagsalita dahil sa kaba. Kailangan nating maagapan. Sagot ng doktor. Bagamat wala pang cancer, may mga preventive treatments na maaaring simulan upang maprotektahan ang kalusugan ng inyong anak. Agad nilang ibinalita ang sitwasyon sa kanilang pamilya. Ang mga magulang ni Pedro at ni Luisa ay nalungkot sa balita, pero nanatiling matatag sa pag-aalalay sa kanilang anak. Si Juan bilang doktor ay mabilis na kumilos at kinausap ang mga kakilala niya sa ospital upang matulungan ang kanyang kapatid. Pedro, kinausap ko ang ilang espesyalista. Sabi ni Juan na mag-usap sila kinagabihan. Inirekomenda nila na magsimula na ng treatment si Luisa. Mas mabuting maagapan kahit pa wala pang cancer para sa kalusugan ng bata. Kailangan natin gawin to. Pagkamat puno ng kaba at pangamba, naniwala si Pedro sa payo ng kanyang kuya. Alam niyang kailangan niya maging maagap at matapang, lalo na para sa kanilang anak. Sa bawat hakbang na kanilang gagawin, kasama nila ang kanilang pamilya at si Cooper, na tila mas nauuna pang makaramdam ng panganib kaysa sa kanila. Kabadong-kabado sina Pedro at Luisa habang naghihintay ng mga resulta ng treatment. Sa kabila ng kanilang mga takot, umaasa silang ang maagap na pagkakatuklas ng kondisyon ay makakatulong upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Hindi rin sila mapakali sa epekto ng treatment, lalo na kay Luisa at sa kanilang dinadalang anak. Isang araw, matapos ang ilang linggo ng paghihintay, natanggap na nila magandang balita mula sa kanilang doktor. Pedro, Luisa, maganda ang resulta ng treatment. Sabi ng doktor na may ngiti sa muka. Dahil naagapan ng maaga, mabilis ang magiging proseso ng inyong recovery at hindi malala ang magiging epekto sa kalusugan ni Luisa at ng inyong anak. Halos mapaluha si Pedro sa labis sa pasasalamat. Salamat, Dok. Hindi namin alam kung anong mangyayari kung hindi namin ito nalaman agad. Tumingin si Luisa kay Pedro, puno ng kaligayahan kahit pa may kaunting pagod sa kanyang mga mata. Buti na lang talaga at may Cooper tayo, sabi niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Kung hindi dahil sa kanya, baka huli na nang malaman natin. Labis din ang tuwa ng kanilang mga pamilya. Si Juan, na laging nariyan para suportahan sila, ay masayang-masaya sa naging resulta ng treatment. Minsan talaga, parang may kakaibang kakayahan ng mga hayop. Hindi mo akalaing ang aso niyo pala magbibigay ng babala. Ngunit sa kabila ng magandang balita, naging mahina pa rin ang kalusugan ni Luisa dahil sa epekto ng treatment. Kinailangan niyang manatili sa bahay at magpahinga ng ilang araw. Si Cooper, na dati palaging sumusunod kay Pedro sa klinik, ngayon ay tila mas gusto na manatili sa tabi ni Luisa. Hindi na rin siya umaalis sa tabi ng kanyang amo para bang alam niyang kinailangan ni Luisa ng karagdagang pag-aaruga at pagbabantay. Parang gusto talaga ni Cooper na bantayan ka, Luisa, sabi ni Pedro na natutuwang makita ang alagang aso na laging nasa tabi ng kanyang asawa. Ngumiti si Luisa habang hinihima si Cooper. Oo nga, Pedro. Parang mas alam pa niya kung ano ang kailangan ko kaysa sa akin. Dahil sa pagkakaroon ng Cooper sa kanilang buhay, naramdaman nila Pedro at Luisa ang lakas ng ugnayan nila sa kanilang alaga. Hindi lamang basta aso si Cooper. Siya ay naging katuwang, tagapagligtas at bantay ng kanilang pamilya sa panahon ng pagsubok. Noong malapit ng isilang ni Luisa si Victor, naramdaman niya ang matinding hirap na panganganak. Sa bawat paghilab ng tiyan niya, napapangiwi siya sa sakit, habang hawak ni Pedro ang kanyang kamay, puno ng kaba at pagmamahal. Pedro, ang sakit! Bulong ni Luisa habang sinisikap niyang tiisin ang bawat alo ng kirot. Kayang-kaya mo yan, Luisa. Sagot ni Pedro kahit ang sariling boses ay nanginginig sa kaba. Malapit na, kaunting tiis na lang, mahal. Sa pagdaan ng mga oras, ang tensyon sa ospital ay lumakas. Halos bumigay na si Luisa sa pagod. Ngunit ang marinig nilang umiiyak na si Victor,
napalitan ng kaligayahan ang kanilang takot. Ipinanganak si Victor na malusog at kahit pagod at namumutla, napaluha si Luisa sa saya. "Siya na ba ito, Pedro?" Bulong ni Luisa, ang mga matay puno ng luha habang pinagmamasdan ang kanilang anak. "Oo, Luisa, siya na si Victor." Sagot ni Pedro habang marahang iniaabot sa kanya ng doktor ang sanggol. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang masamang balita. Matapos sa mga unang pagsusuri, tinawag sila ng doktor sa isang tahimik na kwarto. "Pedro, Luisa, may kailangan kaming sabihin sa inyo." Bungad ng doktor na may seryosong muka. "Bagaman natanggal namin ang mga senyalis ng cancer, habang nasa sinapupunan pa si Victor, mayroon pa rin siya mataas na posibilidad na magkaroon ng leukemia." Halos tumigil ang tibok ng puso ni Pedro at Luisa sa narinig. "Ibig sabihin, high risk siya?" Tanong ni Pedro, halos hindi makapaniwala. "Ganun na nga po," tugon ng doktor. "High risk siya, kaya't kakailanganin natin magsagawa ng buwanang check-ups upang mabantayan natin ang kalagayan niya. Maaga pa lang, kailangan na nating maging handa." Hindi agad nakapagsalita si Luisa, pero ramdam ni Pedro ang bigat ng sitwasyon. Pinilit niya maging matatag para sa kanilang dalawa. "Gagawin namin ang lahat para mabantayan si Victor," sabi ni Pedro, hinahawakan ang kamay ni Luisa. Nang umuwi sila sa kanilang bahay kasama si Victor, sinalubong sila ni Cooper sa pinto. Tila sabik na makita ang bagong miyembro ng pamilya. Halos agad na nagbago ang kilos ng aso na makita niya si Victor. Para bang naiintindihan ni Cooper na ito ang sanggol na kailangan niya bantayan. "Cooper, meet Victor," sabi ni Pedro habang marahan niya inilapit si Victor sa kanilang aso. Sa halip na tumahol o kumilos na malikot, dahan-dahan lumapit si Cooper at inamoy ang sanggol. Pagkatapos ay naupo sa tabi nito, tahimik at parang nagbabantay na agad. Napangiti si Luisa habang pinagmamasdan ang eksena. Parang alam niya na si Victor ang bago niyang kaibigan. Nang lumipas sa mga araw, naging malapit si Cooper kay Victor. Tuwing natutulog si Victor, lagi nasa tabi ni Luisa o ni Pedro si Cooper. Hindi umaalis, maliban kung may ibang kailangang gawin. Kapag umiiyak si Victor, madalas ay unang dumadating si Cooper para tumahol at tawagin si Pedro o Luisa, para ba nagsisilbing tagapagbantay ng bata. "Pedro, tingnan mo si Cooper," sabi ni Luisa isang araw habang pinagmamasdan nilang bantayan ng aso ang natutulog na si Victor. Hindi siya umaalis sa tabi ni Victor, para siyang yaya. "Alam mo, Luisa," sabi ni Pedro, natutuwang tinitingnan ang kanilang aso. Parang talaga naiintindihan ni Cooper na kailangan niya bantayan si Victor. Hindi siya tulad ng ibang aso. Habang lumalaki si Victor, lalo pang tumibay ang ugnayan ng bata at ni Cooper. Noong nagsisimula pa lamang lumakad si Victor, palagi nakasunod si Cooper, tila handang sumalo kung sakaling matumba o madapa ang bata. At noong nakakalakad na ng tuluyan si Victor, naging magkaibigan silang dalawa, para mag-best friend na hindi mapaghiwalay. Isang hapon, habang naglalaro si Victor sa bakuran, hinahabol niya ang bola na itinapon ni Pedro. Agad namang sinundan siya ni Cooper, dahan-dahang sumusunod na para bang sinisugurong ligtas ang bata. "Ang bait-bait talaga ni Cooper," sabi ni Luisa, masayang pinagmamasdan ang kanilang anak at aso. Alam niyang dapat maging gentle kay Victor. Sa bawat araw na lumilipas, naging bahagi si Cooper ng bawat mahalagang sandali sa buhay ni Victor. Mula sa pag-iiyak ng sanggol, sa unang hakbak ng bata, hanggang sa mga oras ng simpleng laro sa bakuran. Kasama nila si Cooper na hindi lamang naging bantay, kundi isa ring matalik na kaibigan ng kanilang anak. Isang araw, habang abala si Pedro sa kanilang bahay, bigla na lamang tumahol ng malakas at sunod-sunod si Cooper. Napansin niya nakatitig ito kay Victor, na nooy naglalaro sa sahig ng kanilang sala. Agad niyang nilapitan si Cooper at sinubukang pakalmahin, ngunit hindi tumigil ang aso sa pagtahol. "Cooper, bakit ka tumatahol?" tanong ni Pedro habang hinihimas ang likod ng aso. Napansin niya na hawak ni Victor ang isang manika na paborito ni Cooper, kaya naisip niya baka nagalit ang aso dahil dito. "Victor, ibalik mo na ang laruan ni Cooper," sabi ni Pedro habang bahagyang nakangiti. Ngunit nang makita niya hindi pa rin tumigil sa pagtahol si Cooper, bigla niya naalala ang nangyari noon.
kung paano na unang nagbigay ng babala si Cooper tungkol sa kondisyon ni Luisa at ng kanilang anak. Agad na kinabahan si Pedro. "Luisa," bulong niya sa sarili habang binuhat si Victor. Hindi na siya nag-atubiling dalhin ang bata sa ospital. Tinawagan niya si Luisa na nooy nasa trabaho upang ipaalam ang sitwasyon. "Luisa, may kakaiba na naman kay Cooper. Tumatahol siya na hindi tumitigil habang nakatingin kay Victor. Dadalhin ko siya sa ospital." Mabilis na sabi ni Pedro sa telepono. Nataranta si Luisa sa narinig. "Pedro, pupunta ako kaagad. Magkita tayo sa ospital." Sagot niya, halatang nag-aalala. Dali-dali niyang tinapos ang mga gawain sa trabaho at tumakbo papunta sa ospital. Habang nasa ospital, nakaupo si Pedro sa hallway, habang hinihintay ang mga doktor na nag-check up kay Victor. Kinakabahan siya, iniisip ko ano na namang problema ang maaaring lumabas. Habang nakaupo, nagring ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa kanilang CCTV ang lumabas sa screen. Binuksan ni Pedro ang notification at nakita sa video feed si Cooper na naiwan sa kanilang bahay. Tahimik ito nakaupo malapit sa pinto, nakatingin lang sa labas, halatang malungkot at nag-aalala. Napabuntong hininga si Pedro. "Alam mo, Cooper, parang ikaw rin ang pinaka nag-aalala." Bulong niya habang tinitingnan ang screen ng kanyang cellphone. Dumating na rin si Luisa sa ospital, halatang pagod at puno ng kaba. "Pedro, ano nangyayari? May balita na ba?" Tanong ni Luisa habang naupo sa tabi ng asawa. Hawak ang kamay nito. "Wala pa. Tinitingnan pa nila si Victor." Sagot ni Pedro, halata nagpipigil ng kanyang takot. "Nakita ko si Cooper sa CCTV, Luisa. Parang alam niya na may mali." Tahimik na nanalangin ng dalawa, magkahawak ng kamay, sa gitna ng takot at pangamba. Pareho nilang iniisip ang naging malaking papel ni Cooper sa buhay nila at umaasa silang ito'y isang babala na magagamit muli upang maagapan ang anumang problema kay Victor. "Sana maging okay lang si Victor," bulong ni Luisa habang humihigpit ang hawak niya kay Pedro. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay, lumabas na rin ng doktor na may mabigat na balita para kina Pedro at Luisa. "Pedro, Luisa," nagsimula ang doktor na may seryosong muka. "Bumalik ang leukemia ni Victor, pero dahil sa maagang pagkatuklas, mataas ang posibilidad na maagapan natin to. Kailangan niyang sumailalim sa chemotherapy para mapigilan ang paglala." Halos bumagsak ang mundo ni na Pedro at Luisa sa narinig. Niyakap ni Pedro si Luisa na nagsimulang umiyak, habang pareho sila nag-iisip tungkol sa mga pagsubok na haharapin ni Victor. "Pero mataas po ang chance na gagaling siya, di ba?" Tanong ni Pedro, umaasa makarinig ng kaunting pag-asa. "Oo, mataas ang tsansa," sagot ng doktor. "Ngunit kailangan natin simulan agad ang chemotherapy para siguraduhin makokontrol ang sitwasyon." Bagamat alam nila na ito ang tamang hakbang, masakit pa rin sa kanilang kalooban ang iisipin na kailangan muling dumaan ni Victor sa ganitong karanasan. Agad nilang ibinalita ang sitwasyon sa kanilang pamilya at hindi nagtagal dumating ang mga magulang ni na Pedro at Luisa kasama si Juan. "Pedro, Luisa, nandito lang kami," sabi ni Juan na agad na nagpakita ng suporta. "Kuya, pwede bang isama mo rin si Cooper dito?" Tanong ni Pedro. "Sigurado akong makakatulong siya kay Victor, lalo na ngayon." "Oo naman," sagot ni Juan. "Susunduin ko siya sa bahay, dadalhin ko siya agad dito." Ilang oras lamang lumipas, dumating si Juan kasama si Cooper. Nang makita ni Cooper si Victor, tahimik itong lumapit sa bata. Parang naiintindihan niya ang sitwasyong pinagdadaanan nila. Napaka-emosyonal ng tagpo at hindi na iwasan ng kanilang mga pamilya ang mapaluha. Habang nagpatuloy ang araw, nagsimula ng chemotherapy treatment ni Victor. Bawat araw ng paggamot ay mahirap para sa bata. Sa mga unang linggo, halos hindi makakilos si Victor dahil sa matinding pagod at sakit na dala ng chemo. Madalas siya maging sensitibo sa araw at masakit ang kanyang mga kuko at nahihirapan siya sa mga side effects ng paggamot. Pero sa kabila ng lahat, si Cooper ang hindi bumitaw. Sa bawat appointment, lagi nasa tabi ni Victor si Cooper. Hindi na umuwi ang aso at palagi nasa ospital, nananatili sa tabi ng kama ng bata. Tahimik na nagbabantay. Tuwing nasasaktan si Victor at hindi mapakali sa kama, nandyan si Cooper.
Dahan-dahang inilalapit ang ulo sa kanya para bang sinasabing hindi siya nag-iisa. Si Cooper lang nagpapakalma sa kanya, sabi ni Luisa isang gabi habang tahimik silang pinagmamasdan ang kanilang anak na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang aso. Salamat talaga at kasama natin siya. Matapos ang ilang buwang masalimuot na paggamot, ibinigay na ng mga doktor ang pinakahihintay na balita. Si Victor ay gumaling at nasa remission na. Kahit na mayroon pa ring maliit na porsyento ng pagbabalik ng cancer cells, sinabi ng mga doktor na malaki ang tsansang hindi na ito muling bumalik. Habang lumuluha sa saya, niyakap ni Pedro si Luisa at Victor. Habang tahimik na nakatingin si Cooper na parang naiintindihan ang kasiyahang nararamdaman ng buong pamilya. Mahal ka namin, Victor, bulong ni Pedro sa kanyang anak, habang si Cooper ay tahimik na nakahiga sa paanan ni Victor, ang tagapagbantay ng kanilang pamilya. Lumipas sa mga taon at habang lumalaki si Victor, si Cooper ay unti-unting nanghihina. Hindi na ito kasing liksi ng dati. Madalas na lamang ito nakahiga sa sulok ng bahay, hindi na kayang tumakbo o makipaglaro sa mga bata tulad ng dati. Gayunpaman, naroon pa rin ang kanyang presensya, tahimik, puno ng pagmamahal at matyaga na kasubaybay sa kanyang pamilya. Si Victor naman ay nauunawaan ng kalagayan ni Cooper, ay madalas na lamang tumatabi sa tabi ng aso. Basta't nandito ka lang, Cooper, okay lang kahit hindi ka na maglaro, bulong niya habang hinihimas ang balahibo ng aso. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang humina si Cooper. Hanggang isang araw, napansin ng pamilya na tila naghihingalo na ito. Nakahiga ito sa kama ni Victor, halos hindi na gumagalaw at humihina ang paghinga. Agad na nagsama-sama ang buong pamilya sa tabi ni Cooper. Si Victor, na pinakamalapit sa aso, ay nakaupo sa kama. Hawak-hawak si Cooper sa kanyang kandukan. Patuloy niya hinihimas ang ulo nito, tahimik na umiiyak. Mahal kita, Cooper, bulong ni Victor, pilit na pinipigil ang mga hikbi. Salamat sa lahat. Nasa paligid rin si Pedro at Luisa. Salamat sa lahat, Cooper. Salamat sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa amin, sabi ni Pedro habang si Luisa ay tahimik na nagpapahid ng luha. Alam nilang malapit na ang oras ni Cooper at ang buong pamilya ay naroon upang samahan siya sa huling sandali. Sa huling hininga ni Cooper, tahimik itong nakapikit habang nasa kandungan pa rin ni Victor. Walang ingay, walang kaluskos, tahimik na bumitaw ang kanilang mahal na aso. Nagsimula ang tahimik na iyakan ng pamilya. Alam nila na tapos na ang paghihirap ni Cooper, pero ang sakit ng pagkawala niya ay nananatili. Si Victor ang pinakamasakit ng kalooban dahil si Cooper ay hindi lamang alaga kundi isang matalik na kaibigan na kasama niya mula pagkabata. Sa kabila ng kalungkutan, alam nilang nasan man si Cooper, masaya ito dahil nagawa niyang bigyan ng saya at pagmamahal ang kanilang pamilya sa mahabang panahon. Magkikita pa tayo, Cooper, bulong ni Victor habang hinahaplos ang noo ng aso. Salamat sa lahat. Sa kabila ng pagkawala ni Cooper, unti-unting natutunan ng pamilya ni Pedro na ang buhay ay magpapatuloy. Ang pagmamahal na iniwan ni Cooper sa kanilang puso ay hindi kailanman mapapalitan, pero alam nila na kung nasaan man siya ngayon, nais niya na magpatuloy sila ng masaya at buo, kagaya ng ginawa nila para sa kanya. At sa ganitong paraan, natapos ang kwento ng pamilya ni Pedro. Isang pamilyang natutong magmahal, magpatawad at magpatuloy sa buhay, habang bitbit ang alaala ng aso nagbigay sa kanila ng hindi matatawarang saya at pagmamahal.